So magandang hapon sa inyo, Moto Arc here. Sa video ito ay magpapalit lang po tayo ng seat cover nitong Honda Click version 3 ng kapatid ko. Also, tatabasan rin po natin yung kanyang pinakaupuan. So pag-usapan natin kung ano yung advantage pag nagpalit tayo ng seat cover, also nakatabas. So pakita ko na rin sa inyo yung difference ng hindi nakatabas versus sa nakatabas. Kasi itong katabi natin na motor, tropa natin at kay Scarlett, nakapalit na yan ng seat cover. So pakita ko sa inyo also, paano yung pagdi-DIY kung gusto nyo gumawa ng kayo lang mismo. So, ito nga pala yung napiling seat cover ng kapatid ko guys. Ito yung typical liha texture tapos F1 pattern. So, yung kagandahan sa liha texture is iwas dulas. Lalo na kung biglang preno tayo or may angkas. Hindi tayo biglang dudulas kasi dito sa stock seat cover natin. Madulas yan guys. Yan, madulas yan. Lalo na kung pinahiran nyo pa yan ng pampakintab. So, yung dalawa dito guys, ayun yung sa tropa natin. Ibang texture yan. Parang, ewan ko, velvet type, no? Maganda rin yung ganito eh. Tapos dito, liha texture siya. So, may etiquette siya ng Indo. Ayan. Tapos, eto guys, hindi siya nakatabas. So, ibig sabihin ng hindi nakatabas is walang binawas na foam. Katulad na lang nito. Ito, stock. So, nung pagkapalit ng seat cover nito, is pinatong lang tong cover. Tapos, ito naman yung sa akin guys. Ayan, kung makikita yung difference. Medyo nakatabas yung sa atin. May video ako niyan nung tinabas natin yan. Kaya naman medyo edgy yung corner niya. Ayun, no? Edgy siya dito. Tsaka dito, ayun, no? Makikita nyo, tabas. So, parang naging flat seat ng konti. Siguro parang semi. Pero, hindi naman siya sobrang flat, no? Ayan, yung advantage pala niyan guys. Una nga, di siya madulas. Lalo na kung maganda yung telang pinili nyo cover. Pangalawa, maglo-lowered or bababa ng konti yung seat clearance nyo. So, based sa experience ko, mas ano siya, bababa ng mga ganyan siguro. Depende sa tinabas. So, mas maabot nyo yung ground. Which is, okay kung medyo hindi kayo katangkaran, medyo hindi nyo abot yung ground. Isang way yan para mapababa yung upuan nyo or maabot nyo yung ground. Hindi kayo mahirapan sumampa sa inyong mga motor. Diyan, ito yung kay Scarlett. Same lang kami. Ito yung binili ng kapatid ko. Lalagay din ako ng link nito guys. Kaso, hindi siya etiketa ng Indo. Pero yun, same lang naman yun. No? Lagay yun ng link niyan guys. All goods to. Mabisa yan guys. Ito, all goods din yung pattern na to. No? Kahit mabasa yan, hindi siya pumapasok. Based sa experience ko. Hindi rin pumapasok yung tubig yan. So, yung sa tropa natin, all goods din. Maganda rin yan guys. So, yung sa mga slick seats, ganito yung mga design nila, no? May nabibiling buong ganito eh, seat. Pero medyo may kamahalan, nasa 1K or 2K, not sure. Pero kung ito lang papalitan nyo, tapos kayo na magtatabas, all goods, lalo na kung palit seat cover lang. So, ito sa kapatid natin, sinukat na natin siya. Swak naman. Ayan, swak na swak siya guys. So, yung gagawin pala natin, papatabas niya to. So, lalagyan lang natin ng konting hulma. Hindi na yung tabas katulad sa atin. Tatanggalin lang natin itong mga edgy part or yung mga bilugang part na to. Gagawin natin siyang edgy. Yun. Tapos, sa mga gagamitin natin guys, dahil naka-stapler yan, buksan ko lang to Dahil naka-stapler yung likod, eto, tanggalin muna natin yan. Tapos, lilitaw yung foam. So, sa pangtanggal natin dyan, yung mga gagamitin natin, maliit na screw. Ayan, para matanggal or kutsilyo. Anything na makakapagtanggal niyan. Mas maganda matulis. Alam ko kutsilyong maliit yung ginamit ko nun eh. Ayan, dami yan guys, palibot. Siyempre, tatabasan natin yan. Sa pantabas natin, grinder tayo guys, grinder. Yung gagamitin natin. Pero sa mga walang grinder, yung iba, pinapatabas na lang sa iba. Or yung iba, lagarin bakal, lata. Pero kung hindi nyo kayang gamitin yung grinder guys, is huwag nyo na subukan kasi napakadelikado. Ilang beses akong munti kang masugat. Nun. Actually, nasugatan ako ng konti, pero delikado. Pero mabisa yan, pang mabilisan yan guys. Grinder, babalahan ng tawag dito, papel de liha. Ayan, yung pangliha. So, yun. Pagkatabas, syempre, lalagay na natin to guys. At itataker natin siya. So, yung gamit natin taker is itong manual taker. So, hindi siya sobrang kasing lakas kagaya ng pneumatic. Pero goods na siya para maibaon yung ating mga seat cover dito. Though, hindi siya babaon ng konti. Pero ipitin na lang natin gamit yung price guys. Tapos yung bala yan, May bala tayo. Galing pa yun sa dati.
Ayan, lagay na lang ako ng link ng mga gagamitin natin guys. So, kung gusto nyo mag-DIY, all goods na all goods yan para makatipid kayo. So, syempre, first step natin guys, tatanggalin natin tong upuan dito sa part na to. So, tatanggalin muna natin to. Itong cover na to. Tornilyo doon. Tapos may makikita tayong access dito. Yung bolt niya kung saan siya umiikot. So, yun yung first step. So, yung baklasado na yung front cover. Dito yan. So, next natin tatanggalin itong part na to guys. So, ayan, may clip lang siya dito. Ayan, yung parang alambre na yan. Yun ang alawang na. Tanggalin lang natin yan. Tapos, push natin para mahugot yung bolt sa kabila. Gamitan lang natin ng pliers guys. Ayan, pagkahugot, pindutin lang natin. Tapos, loose na yan sa kabila. So, yung washer ayun nahulog. Yung washer, itabi nyo. Tapos, sa kabila, hugot na natin yan. Wala naman siyang washer. Ito siya, pin bolt. So, magkaarugtong yan, guys. Yung parang pin niya, papalitan ko na kasi medyo makalawang. Tapos yun, tanggal na to, guys. Ayan, no? Maklasado na. Tapos yun, tanggalin lang natin to, guys. Itong mga staple niya dyan. Isa-isayin natin yan lahat, guys. Pero yung iba, guys, kung ayaw nyo magtabas ng inyong mga upuan, hindi na kayo magtatabas, pwede nyo lang ipatong, guys. Papatong nyo, tapos rakta-tacker na kayo. So, kapag nag-tacker kayo, sa layer na to, maybe sa taas or sa baba kayo magta-tacker sa layer na yan para hindi matamaan to. Pero yun, kung gusto niyo ng magtabas, tatanggalin niyo talaga yan guys. So yun, tanggalan lang tayo ng medyo mabilisan. So yan, pakita ko sa inyo yung tacker natin, paano tanggalan. Saklatin niyo dito, bilisan lang dito, medyo maluwag pa. Sa part na medyo masikip, ayan, medyo mahirapan. Pero yun, gamit ko yung kutsilyo. So, silain nyo lang, or kapag umangat lang yung isa, silain nyo na lang yung plies. So yun guys, transition na lang tayo. Tanggal na yung lahat. Ayan, natanggal na po natin lahat ng tagger niya. At medyo makalawang na siya guys. Oh. Kung kaya naman okay talaga, palitan nyo siya bago siya tuloy ang mga lawang. Kasi mahirap na yan tanggalin kapag napuno na ng kalawang. Mahirap suksukin. So ito, stock pa na yan guys sa tagger. So yan, kung makikita nyo naman, medyo makalawang din yung ating mga pinagtanggalan. Ayan, pagkatanggal natin sa kanya, may naiwan pa yata. Naiwan pa na isa. Ayan, pagkatanggal natin sa kanya, naka-plastic pala siya, no? May konting plastic yung stock. Ito siya. Lilitaw na po yung foam niya. So dito makikita natin kung saan pumapasok yung tubig. So dito sa part na to, may nakakalusot ng konti yata, ano? Pero wala naman siyang stitch. Ayun, may stitch kasi dito, nakakalusot ng konti yung tubig. Pero yung binili natin guys, ito, dual stitch na po yan. Kung kaya naman hindi po siya agad pumapasok. Ayan. Napatunayan ko yan dun sa kay Scarlett natin. Tapos yun guys, mas okay kung maglalagay kayo ng seat cover. Lagyan nyo siya ng plastic. Yung sa akin, nalagyan ko siya ng plastic cover eh. So papatong yung plastic cover na yon bago natin ilagay ito. Pero yun, wala tayong plastic cover ngayon. No? Pero okay naman kahit ito lang. So next step natin guys, tabas tayo guys. So yung tabas na gagawin natin, enhance lang natin to. Yan yung mga guhit na yan. Enhance lang natin. Kamukha nung kay Scarlett natin. Which is ayun. May kita yung mga linya-linya na yan. So para magkaroon siya ng edges, magandang edges. Which is yun yung uso ngayon or maporma sa mga motor. Lalo na sa mga nagsushow. Also, mas maganda yung datingan kapag hindi siya kurba. May edges siya. Ito kasi stock lang. Hindi na to tinabasan guys. Kaya makikita nyo. Bilugan siya bilugan. Kagaya nung stock. Walang tabas-tabas. Pero yun, meron yung kay Scarlett. So, yun guys, bago na tayo mag-grinder, nilagyan ko muna ng outline yung tatabasan natin para may may guide po tayo kapag mag-grinder na. So, itong mga part na nakaguhit, yan po yung lalagyan natin ng edging. So, bago natin ginuhitan yan, may kita natin na smooth yan yung surface. So, nilagyan ko lang ng guhit para yung tabas natin is ma-flatten natin siya. Lumitaw yung edges guys. Yun, start na natin, gamit tayo ng grinder. Start na natin, unahin ko lang yung sa part na to. Tapos, paikot. Nakikita nyo sa part na to, ayan, nasundan yung outline natin. So, dito naman sa part na to, and so on, hanggang sa makakuha na natin yung outline. So yan
Ayan guys, yan yung finished product natin after nating nagtabas. So slight lang yung tabas na ginawa natin dito, hindi naman siya todo. Nilagyan lang talaga natin ng edges para maganda po yung hulma niya. So may mga powder pa yan, pagpagan lang natin. So yun, kung may plastic cover kayo mas okay, no? Pero wala tayo kasi ngayon, so okay lang naman. So proceed na po tayo sa pagtataker. So yung pinaka general rule sa pagtataker dito, kahit anong upuan pa yan, kahit anong seat, unahin po natin dito sa taas, tapos ayan sa top part, tapos dito sa bottom part. So kahit tig isang taker or dalawa, dito muna sa taas o sa ilalim, kahit alin dyan, para mabanat po natin at may position po natin ng maayos. Tapos dito sa kaliwa naman tsaka kanan, left and right, tapos sa pagitan po ng dalawang yon. So kung may nakataker tayo dito, dito sa gitna, tas dito sa gitna, and so on hanggang sa mapaikutan po natin na ang buo yan. So unahin ko na dito sa taas na part, no, since nakahulma naman siya ng maayos dito. Ayan, no, may linya naman yan. Dito ko na siya unahin. So isentro lang natin siya guys, make sure isentro natin. Pati yung dito sa kabila. Ayan, sentro lang natin siya para maganda tignan. Ayan, kung makikita nyo dito, mapapantay natin siya. So unahin ko na dito sa taas guys, para may fix na siya. Ayan, hindi siya bumabaon, no? Pero ipitin na lang natin mamaya. Ganito rin ginawa ko dun sa seat ni Scarlett natin eh. Susunod natin yung dito sa ilalim. So may hulma yan dito guys. Ayan, buti sa atin sumakto yung kurba nito. Dito yung tahi. Ayan, o, sumakto lang siya. Tapos taker natin syempre dito sa ilalim yan. So medyo baba natin ko na siya ng konti dito para hindi ko na siya ulitan. So ayan na siya guys, kung makikita nyo, na-fix na natin dito sa ilalim at dito sa taas. So hindi na siya masyadong magalaw. So sa ganyang paraan, hindi na tayo mahirapang itaker yung paligid. So dito naman sa side and so on na yan. Gigiliran na natin siya. Sa part na to medyo baba natin ko na siya, no. Ayan, unahin ko na dito sa part na to. Yun, tapos sa kabila. Check ko lang dito kung parehas lumabas yung tahi. Ito kasi yung tahi. Tapos ito yung kabila. So hindi pa siya masyadong pantay. Baba ko pa dito. Banatin pa natin. Yun. Ayan, kung makikita nyo yung hulma niya dito, sumuwak naman siya. Ayan, oh, maganda siya tignan. Tapos yung dito, halos swak siya dun sa kantuhan natin. Ayan. Tuloy-tuloy na tayo yan sa pagtataker. So yan guys, after ng ilang minutong pagtataker na kumpleto na natin. Napaikutan na natin yan, no? So kapag ganitong taker yung ginamit nyo, hindi siya sobrang lakas, no? Siguro mababaon yung 3/4, tapos yung 1/4 ginamitan ko na lang siya. Tapos yung 1/4 ginamitan ko na lang ng plies para bumaon siya guys. Kasi yung mga ganito, kasi yung mga ganito kalit, hindi siya sobrang lakas. Pero kung yung pneumatic yung gamit nyo, yung may air compressor, talagang ano na lang kayo, barrel na lang kayo ng barrel. Pero yun, tiyagaan lang. At yun, maganda naman yung kinalabasan natin. Tsaka ilang beses ko nang ginagawa yung ganong technique guys eh. So yun, after nyan guys, pwede na natin putulin yung sobra. So gamit lang tayo gunting. Mas okay gamit tayo gunting para mapantay natin. Kasi cutter, may hirapan tayo magpantay. Tapos iwan lang tayo siguro guys ng mga, kahit mga ilang inch lang, kahit 1 inch lang nga eh. Pwede na yon para ano, walang sobra-sobra, tsaka maganda siya tignan, malinis tignan. So yan, iwan lang tayo ng mga ganyang space guys. Para in case hindi siya hindi siya mapunit, hindi siya masira, di ba? May allowance pa rin ng konti. So paikutan lang natin. Yan, all goods na guys. Naputol na natin. At yan yung spacing natin. Kung makikita nyo, mas okay, halos dikit-dikit. Ayan o, paikutan ko kayo. May mga konting space. Pero okay na yan. Ang importante, paikutan nyo na maayos. Walang malaking awang. Para maganda yung kalabasan. Ayan, kung makikita nyo naman, ang ganda. Nagkahulma siya dito guys. Oh. So kanina bilugan lang yan. Pero ngayon, nahulma na natin siya. So bigyan ko lang kayo ng walkthrough ng konti.
Ayan kung makikita nyo. Parang naging flat seat ng konti yung datingan kapag ganyan. Pero in reality, hindi naman siya flat seat. So nagkaroon lang siya ng edges. And actually, hindi ko pa tinodo to, no? Slight lang yung bawas na ginawa ko dito. Di tulad kay Scarlett. Medyo namipis. Pero ito, slight lang. Nahulma lang natin ng konti, di ba? Ganda niya na tignan ngayon compared dun sa kanina, walang hulma. Bigyan ko lang kayo ng comparison dito sa kay Scarlett versus ito. Ito kasing kay Scarlett, may konting maliaw guys. Sa sobrang laki ng tabas ko, ayun no, medyo flat na yung dating niya. Also, hindi na pumantay yun dito kasi nga, napasobra yung putol ko. Putol ako dito, dito, dito. Kaya naman di na nag-align itong hatch niya, yung tahi niya. Pero dito sa kapatid ko, swak lang oh, smooth lang. 'Di ba? Dito, swak lang yung tabas niya dito. Tapos yung dito sa ano, sa may parang camel side niya. Ayan, sakto lang, di halata yung linya kasi sakto siyang nakakat dito. Oh, 'di ba? All goods, guys. Hindi na tayo gumastos ng malaki para lang magkaroon ng magandang seat. Ayan. So, yung sa atin, hindi naman siya pangit, pero yun, na-improve natin siya dito, guys. 'Di ba? Ganda. All goods. Meron lang konting ano dito, pero hindi naman halata. Siguro kulang lang ng konting hatak. Ayan, pero all goods naman siya guys. May improve pa naman natin yan sa mga next na papalit natin ng seat cover. So yun, lagay lang natin siya dun sa version 3 guys. At by the way, ito yung comparison naman. Compared sa stock, yung tabas. Walang tabas to guys. Kung makikita nyo, curve yung dito niya. Curve, wala tayong makikitang linya. Pero dito, nagkalinya na siya. Ayan o. Ayan, kumbaga parang jawline, no? Nagka-edges na siya. Pati dito sa ilalim. Yun, diba? Hindi naman siya, ano, hindi naman siya flat seat. Parang halos semi lang. Nagkaroon lang ng edges. Difference, guys. Ayan, hulma. Yun. So, kabit lang natin siya dito sa version 3, guys, ng kapatid ko. Tapos, bigyan ko kayo ng montage itong ginawa natin. So yan, all goods na. Kung makikita nyo naman, napakaganda ng kinalabasan, napakaganda ng hulma. Also, maganda yung seat cover na nilagay po natin. Kamukhang-kamukha ng kay Scarlett. So yun, maglalagay po ng link ng seat cover, pati po yung mga ibang design. Baka may matipuhan kayo. Lalo na yung mga uso ngayon, yung may mga kulay-kulay. Ilalagay ko po yung link sa description para if ever makapili kayo kung ayaw nyo ng ganito. Pero kung gusto nyo ng ano lang, napaka basic lang tignan, premium lang tignan, classic tignan, all goods tong F1 pattern, lalo na kung naka-carbon kayo. Kay Scarlett bumagay siya kasi naka-carbon tayo. Ayan o, carbon loady, bumagay siya doon. Ito guys, okay din to, nagagandaan din ako sa gantong design. Lalagay ko yung link ng mayan, also yung mga ginamit po natin, tacker, bala, etc. Grinder at kung ano-ano pa, lahat lalagay ko sa link sa description para maka-order po kayo. So yun lang muna para sa video nito. The more click, the more you know, paglalagay ng seat cover at tabas ng ating mga seat. Diba? Ang ganda na nila tignan. Ayun lang, bye bye.